So hello everyone. So this is our this is the continuation of our topic, the graphs and trees. So ngayon po, ang i-discuss naman po natin is the subgraph. Okay po. So what is a subgraph? So subgraph, siya lang naman po si subset of our main graph. Okay po. So for example, we have meron tayo din itong G and then meron tayong H. Si G, siya po yung main vertex natin. And then si H, siya naman po si subgraph. So dito po, kumbaga si subgraph, kung ano yung nandun sa G, kailangan meron na sa H. Okay po? So a graph H is called a subgraph of G if H is contained in. So, ibig sabihin, kailangan merong laman yung subgraph natin nung nandun sa main graph. So, formally, H is a subgraph of G if V of H is a subset of V of G, and then E of H is a subset of E of G. So, note that we can take any subset of E of G as the vertex set of the subgraph as long as each vertex incident with an edge in this subset is a vertex in V of H. So, ito yung main graph natin. For example, ito po yung main graph natin. And then, this one is our subgraph. So, kung makikita nyo, basically, di ba, kung makikita nyo, obviously, meron pong, kumbaga, contain naman ni H, C, G. Okay po? So, ibig sabihin, kailangan itong si G, meron din si H. Hindi pwedeng meron si H na wala sa G. Hindi na siya magiging subgraph. So, kung makita nyo, ito, inalis lang ito. So, siya yung naging H. Okay po? So, yun. Kaya itong H, sasabi natin na subgraph po siya nitong G. So, for example, meron tayo ditong isa pa. So, we have this one. So, ito naman, kunwari ito siya si I. So, masasabi natin na subgraph din siya ng G. Kasi yung main graph natin, itong G. Ito po yung main graph natin. Tapos, itong I na to, itong ginawa nating star, anong tawag dyan? Masasabi din natin na subgraph siya ng G. Okay po, kasi ito yun. Ito yung nasa gitna. So, yun lang naman po si subgraph. The subset of the main graph. So, how about the complete graph? Ano naman kaya yung complete graph? So, sa complete graph naman, so, a graph is called complete if there is an edge between every pair of vertices. So, example, the graph has all the edges it can possibly have. So, the complete graph with n vertices is denoted by k of n. So, ibig sabihin, si complete graph, ang condition lang naman sa kanya, dapat walang discontinuity of vertices. Okay po. So, yun si complete graph. Okay po. So, no discontinuity. Kailangan meron siyang parang, kumbaga, cycle sa yung graph niya, kailangan may cycle. So, for example, ito. Pwede natin siyang sabihin na complete graph siya kasi walang discontinuity. Lahat nakakonect. Okay po. So, how about the digraph? So, kung kanina, meron tayo dito, di ba? Meron tayo kaninang yung graph kasi undirected siya. So, we have G, V of E, and then G, yung last, anong tawag dyan? Sorry. We have V of G, and then we have E of G.
So, ito yung last time na lesson po natin before this subgraph and everything. So, ito naman, siya si undirected graph. Undirected siya. Okay po. So, ibig sabihin, yung direction doesn't matter. Hindi siya nagmamatter. So, for example, meron tayo ditong A and B. Ayan, meron tayong A and B. Pag undirected graph siya, wala siyang direction, di ba? So, ibig sabihin, ang gagamitin sa kanya is the curly braces kasi wala siyang direction. So, ito naman pong digraph. So, for example, meron tayo ditong A and B. So, pag sinabi nating digraph, meron siyang direction. So, a digraph D consists of a finite non-empty set of objects called vertices together with a possibly empty set of ordered pairs of vertices called arcs or directed edges between different vertices. So, meron na siyang arcs. Ibig sabihin, meron siyang direction. So, dito, ang gagamitin na natin, imbis na edge, arcs na. Imbis na edges, arcs na. Or directed edges. So, yun na yung tawag sa kanya. Hindi na kung saan directed graph, ang tawag natin sa kanya is edge or edges. Dito naman sa directed graph, ang tawag natin sa kanya is arcs or directed edges. So, dito sa digraph, meron na po siyang what they call that? Direction. So, ang ano naman sa kanya, ang gagamitin natin para masabi natin na digraph siya, we have the parentheses. Okay po? So, a digraph D with vertex set of V and arc set E is denoted by this one. So, kung ginagamit natin sa undirected graph yung G, dito naman sa directed graph, ang gagamitin natin is D. So, the vertex set of D will again be denoted by V of D, P of D, and the arc set by E of D. So, note that it is only possible to have at most one arc from a vertex U to a vertex V. So, for example, we have this one. Meron tayong A and B. So, ibig sabihin daw po, kailangan meron lang siyang at most one arc. Ibig sabihin, one connection lang dapat ang meron sila. So, for example, we have A and B. So, si A papunta siya sa B, di ba? So, hindi na natin siya pwedeng lagyan pa ng isang arc from A papunta sa B. Hindi na yun pwede. Pero, pwede siyang from B papunta sa A. So, magkaiba po yung A and B, tapos magkaiba din po si B, A. Kasi directed graph na siya. Pero kung halimbawa ang directed graph siya, wala siyang anong tawag dyan? Hindi nagmamatter yung direction niya. Halimbawa ito AB. Pag undirected, pwede siyang maging A to B and then B to A. Kasi wala siyang direction. Pero dito sa directed graph, kailangan meron na siyang arc. Meron na siyang arrow. So, magkaiba po si AB sa B of A. So, yun po si directed graph. So, for example, we have if D of V of E is a digraph, so then the arc E, UV, joins vertices U and B. U is the initial vertex and of E and V is the terminal vertex. So, for example, meron tayo ditong U and then we have V. So, sabi dyan, joins vertices. So, ibig sabihin, si U papunta sa V. So, ibig sabihin, ang nakalagay, U is the initial vertex. So, ito si initial vertex. Initial vertex. Then, si V naman siya si terminal. So, ang ibig sabihin lang naman, pag initial, siya yung pinagmulan. Itong initial na to, so, ibig sabihin, ang initial na to, siya yung pinagmulan. Okay po? So, yung terminal naman, siya yung pinanggalingan. Pinanggalingan.
Okay po. So, yun po yung initial vertex and the terminal vertex. So, for example, next is the arc E is equals to UV is incident from its initial vertex U and incident to its terminal vertex V. So, ibig sabihin, ito, kailangan natin gamitan ng from and then to. So, ibig sabihin, for example, we have U and V. Diba? Si U papunta sa V. So, ibig sabihin, si arc, so for example, meron tayo ditong E. So, arc E. So, si arc E is incident from U to V. So, importante po na meron tayong from tapos to. Okay po. Siya si incident from and then incident to. So, ganun po siya gamitin. Okay, next. The vertices U and V are also said to be incident on the arc E. So, moreover, U is adjacent to V and V is adjacent from U. So, two vertices U and V in a digraph are non-adjacent if U is neither adjacent to V nor adjacent from A. So, basically, pag sinabi nating non-adjacent, ang ibig sabihin lang naman yan, no connection. So, no connection siya. Okay po? Para masabi natin na non-adjacent siya. So, how about this one, the out degree? So, the out degree of a vertex U denoted by out U is the number of arcs incident from U. So, equivalently, the number of edges of which U is the initial vertex. So, similarly, the in degree naman, so mamaya I will be discussing it. So, the in degree of U denoted by this one, NU, is the number of edges incident to A equivalently the number of edges of which U is the terminal vertex. So, ibig sabihin, bibilangin natin yung out degree. So, for example, meron tayo ditong A. So, ayan. Kunyari, meron siyang tatlong Ibig sabihin, yung out degree ni A, papunta sa labas, palabas, we have out degree 1, 2, 3. So, meron siyang 3 na out degree. Okay po? So, kung halimbawa naman in degree ni A, ibig sabihin 0. So, for example, we have out U. This would be equal to 3. Kasi, I mean A. So, equal siya sa 3 kasi tatlo yung palabas sa A. Pero yung in degree ni A is 0. Kasi wala namang papasok sa, kumbaga wala namang arrow papunta sa A. So, ibig sabihin 0 siya. So, direction of the arc to determine the out and in degree. So, ibig sabihin, yun po yung natin, yung kailangan nating tingnan para malaman natin kung ilan yung out degree at ilan din po yung in degree. Yung direction ng arc. So, for example, this one. So, meron tayo ditong parang, kumbaga, source and sink. So, for example, meron tayong X and Y. And then, si X papunta sa Y. So, titignan natin yung out degree at in degree. So, kailangan, magbe-base kasi dito kung alin po yung source tapos alin yung sink. So, for example, meron tayong X and Y, si X papunta sa Y. So, kailangan nating itingnan kung sino ilan yung out ni X, and then ilan yung in ni X, in degree ni X. So, yung out degree ni X, we have 1. So, si X papunta sa Y. So, out degree, we have 1. And then, yung in degree ni X, basically 0. Kasi wala namang arrow or wala namang arc papunta doon sa X. Okay po. So, how about si naman po? Si out Y.
and then C in Y. So dito, ilan yung out ni Y? So may out ba? Kumbaga, meron bang si Y ba meron arc na palabas? Wala, 'di ba? And then we have in Y, so in degree Y, so merong arc na papunta sa Y. So ibig sabihin meron siyang, we can count it as 1. Okay po. So ngayon, a vertex V such that n of V or in degree V is equal to 0 is called the source. Okay po. Siya yung, anong tawag dyan? Yung in degree na equal daw sa 0, that would be our source. And then, yung out na U is equals to 0 is called the sink. So, ibig sabihin, si in of x na 0 is equals to 0, siya po yung source natin. And then, yung out na y is na equal to 0, siya naman po yung sink natin. Okay po? Okay, next. So, the number of vertices in the vertex V is called the order of the digraph D and denoted by n of D. Or simply, by n if the digraph under consideration is clear from the context. So, ibig sabihin, masasabi natin na order yung isang vertex kung halimbawa, kumbaga same lang to noong nandun sa graph natin, sa undirected graph. So, di ba, doon meron tayong n of g and then meron tayong m of g. So, yun lang naman siya. Bibilangin lang naman natin kung ilan yung vertices ng isang set or ng isang graph. Okay po? Then, yung naman, size, itong size naman po, titignan natin kung the number of arcs doon sa set or doon sa graph. So, siya naman si M of D. So, same lang naman nga po siya. Binago lang kasi directed graph na siya, kaya D na yung ginamit. Same lang naman siya nung nandun sa unang lesson natin na graphs. Okay po? Kaya lang, ang ginagamit lang kasi doon is G. So, an NM digraph has order N and size M. So, ito yun. Okay po? So, consider the digraph D and figure. Excuse me. So, consider the digraph D and figure. So, for example, meron tayo ditong vertex D. So, we have A, B, C, D, E, F. And then, meron tayong arcs na A to B, B to C, C to D, D to A to C, and C to A, tapos E to F. So, ibig sabihin, kung wari, meron tayo ditong 6. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, si A daw, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito si A, B, C, D, tapos ito si F. So, ang nakalagay dyan, si A daw, tapos si B connected siya. So, ibig sabihin si A, meron siyang arc papunta sa B. And then si B, meron arc papunta sa C. Si C, merong arc, CD. Merong arc papunta sa D. And then DA. Si D may arc papunta sa A. And then si A papunta sa C. Ayan, papunta sa C. And then si C, papunta sa A. And then si E, papunta sa F. Ayan. Ay, sorry. Ayan. Basta papunta yan sa F. So, ito yung natin, yung graph na nabuo natin gamit itong, na to. Digraph na to. Okay po? So, ito na yon. Siya na yan. So, ngayon, titingnan natin kung kung ilan ba yung order and then yung size nung graph.
Okay po. So, we have end of D. So, meron diyang, si end of D siya po yung vertices, di ba? So, we have A, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya, si end of D, 6 po yung nakalagay. And then, we have the M of D. Kung ilan naman yung arcs na ginamit doon sa graph. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ayan na kaya 7 siya dyan. So, A and B is incident from A to B. So, si A, incident from, si A and B or si arc, halimbawa ito arc A ngaya siya. So, si arc A is incident from A to B. Okay po, incident siya. So, from, and then to. So, B is adjacent to C. And C is adjacent from B. So, looking in degrees of the vertices, we have the in degree of A. So, titingnan natin kung ilan yung in degree ng A. Kung ilan ba yung arc na papasok kay A. So, kung makikita nyo, meron tayong D papunta sa A and then C papunta sa A. So, ibig sabihin, we have 2. Ito, this would be equal to 2. And then, so yung in degree naman ni C, so we have B from B to C and then from A to C. So, ibig sabihin, C in degree of A and then C in degree of C would be equal to 2. Tigdalawa sila na in degree. And then, CB naman and then D, in degree ni A, anong katawag dyan? Si B, D, F, tapos si E, si B, D, tapos si F, meron siyang in degree na 1. So, ayan. Si F, di ba meron siyang papuntang isa, 1. And then, yung B papunta sa kanya, meron siyang isa lang din. And then, si D, si C papunta sa D, isa lang din. So, ibig sabihin, si B, D, and F, meron siyang isang in degree. And then, we have the, anong tawag dyan? In degree of E. So, wala siyang in degree. Si E, wala siyang in degree. Kasi wala namang arcs na papunta sa kanya. So, ibig sabihin, 0 siya. So, as for the out degrees naman, so, out degree ng A, out degree ng C would be equal to 2. So, si A papunta sa B and then si A papunta sa C. So, kaya dalawa siya. And then, si C papunta sa A, si C papunta sa D, kaya dalawa din yung arcs yung out degree ni A tapos ni C. So, yung out degree naman ni D, tapos ni B, and then ni E, isa din kasi meron silang tigi-isa lang na out degree na parang palabas sa kanila. So, si B, meron siyang palabas papunta sa C, and then si D papunta sa A, and then si E papunta naman sa F. And then, yung out degree naman ng F would be equal to 0. Di ba po? Kasi wala naman arrow or arc, wala namang arc na from F papunta sa E. Okay po, so ibig sabihin, 0 siya. So, vertex E is a source and F is a sink. Kasi 'di ba, yung source natin kailangan meron siyang would be equal to 0. Ano tawag diyan? In degree na 0 and then out degree na 0. So, si in degree na 0 siya yung source natin and then yung out degree na 0 siya po yung sink natin. Okay po? Okay. So, how about the directed walk? Ano naman kaya yung directed walk? So, directed walk in digraph D as a sequence of vertices. So, itong directed walk na to, ano lang naman siya? Kumbaga, you follow the path from one vertex to another vertex. So, using direction given in the graph based on direction of the arc. So, ibig sabihin, kung halimbawa meron tayong sa graph, meron tayong A, B, C, D. So, kung halimbawa ganyan, so yung dinaanan lang naman nung graph. Okay po nung diagram. So, for example, ito. Si A papunta sa B and then si B papunta sa C, papunta sa D, papunta sa... So, yun po si directed walk. Kung ano yung mga dinaanan. So, yun lang naman po si directed walk. So, how about
the length of the directed walk. So, for example, meron tayo ditong yung example na lang din kanina. Excuse me. So, ayan. So, the length of directed walk or trail path, circuit, or cycle is as would expect the number of arcs. So, kailangan lang natin i-count yung number of arcs na dinaanan. Okay po. So, for example, we have si A papunta sa B. So, meron tayong A, B, C. Ayan, si A papunta sa B, si B papunta sa C, and then si C papunta sa D, then si D papunta ulit sa A, then si A papunta sa C, and then si C papunta sa A. So, wala naman na, di ba? So, para malaman natin yung length ng directed walk, bibilangin lang natin kung ilan ba yung, kumbaga yung direction niya. Ito yung direction niya. Ito. Pero hindi natin siya pwedeng i-count na ito, isang direction na siya, halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi siya ganon. Hindi ganon yung pagbilang ng directed walk. Ang bibilangin natin kung ilan yung arcs, di ba? So, for example, we have arc A, B, C, D, E, tas F. So, ika-count lang natin siya. So, yung length, mali-mali na, length is 1, yung A, arc A, then 2, 3, 4, 5, and then 6. So, ibig sabihin, yung length of the directed walk, we have 6. Ito yung dinaanan lang. Direction lang to noong directed walk. Pero hindi po siya yung length. So, yung length, titignan natin yung number of arcs. Siya po yung gagawin natin.